Prologue, Hazel's POV. Being an actress is not easy. If you're an actress, then your life is under control of your fan, management, and either yourself. You need to control yourself or madami mag-hate sa'yo. Or maybe mawalan ka ng work and no one wants you to be their model. They're scared kasi baka walang manood sa movie na yung gagawin. Oh, miss, are you okay? I stopped thinking when I heard a familiar voice in my back. I turned around and I saw my ex, my beloved ex, my cheater ex. I'm always okay, mister. After I said that, I walked away. I hate his freaking face. I also heard that he's already married, then congratulations to him. Honey, where have you been? Oh, I heard my manager calling me honey. He is a freaking guy, but it's okay. He's handsome at all, but of course, my ex is more poggy than him. Outside. Konting sagot ko dito. He sighed before going somewhere. Honey, you have a new partner. Please introduce yourself to her. I heard my manager said. That's why I turned around. At nagulat ako na makitang lalaking kanina ko lang nakita. My ex. No need. I know him. He is Jordan Peter Ledesma, a famous actor in America. My pleasure to meet you, mister. I smiled bitterly, parang ayaw ko nang bigla sa trabaho ko. Pero bawal. My brothers are still in college and also, this is my dream. Okay, that's good. Magkakilala na pala kayo, then pwede na tayo mag-start para matapos ng script. Let's go? Let's go. He is a freaking gay. Hindi ako nagdududa. Sayang nga lang at pogi niya sa una naming meet. I thought that he is a man, but I'm wrong. Okay, start na tayo. Na-practice nyo naman yan, diba? In your house? Tumango na lang ako para manahimik siya. Ayoko na dito at baka madala lang ako sa emotions ko. Lights! Camera! Action! Pagsabi nun, lumapit sa akin si Jordan. Nag-start na kaming mag-act. I am sorry, Lucy. Hindi ko sinasadyang nangyari sa atin dati. Please forgive me. Sabi niya at parang nakalimutan kong sasabihin ko. Nung hawakan niyang kamay ko, mabuti na lang talaga maayos pa akong konti. Tinabig kong kamay niya gaya nung nasa script at inis ko siyang tinignan. Sorry? Ano magagawa na sorry mo? Diba wala? Wala ka nang maayos. Sinabi ko na dati sa'yo na pag umalis ka, wala ka nang babalikan. Diba sumama ka sa kabit mo? Ay di bumalik ka doon? Napasigaw ako at parang kinakain ako ng emosyon ko. Di ko na yata ito kakayanin pampigilan. I miss you, Lucy. Parang may malaking impact sa akin ang sinabi niya kaya mali ako nang naisagot. Eh di sana, pina-billboard, PowerPoint, dineclamate, lapida, typewriter, pinoster, slogan, print, Xerox, photocopy, record, chinismis, pinabarangay, pina-orate, pinapulis, pinarally, broadcast, newscast, postcard, pamphlet, newspaper, magazine, vague, tarpaulin, lettering, calligraphy mo yung sinasabi mo? Nagulat ako sa sinabi ko. Napatingin silang lahat sa akin. Nagtataka. If you want na malaman mo kung gaano kita kamiss, gagawin ko yung sinasabi mo. Sabi niya at di ko naman gets yung bigla siya may tinawagan sa phone. Then, boom! Ang daming notif sa phone ko. Sorry, nakalimutan ko yung line ko. Hinging paumanhin ko sa kanila. Nag-sign sila ng break kaya dali-dali akong pumunta sa loob ng tent para magayos ng sarili. Naiinis ako sa phone ko, ang ingay. Kaya wala na akong choice kundi tingnan ko anong nandun. At nakinggulat ko sa aking nakita. My face is all over the world. I know hindi to na ngayon lang ulit nangyari. Pero sa nakikita ko sa nakasulat sa billboard ay, I miss you, Hazel Joy Palma. Please, balik ka na. Your ex, Jordan Peter Ledesma. Napasa po na lang ako sa aking noo. Hazel's POV. Hi, Hazel. Nagulat ako dahil pamilyar ang voice na aking narinig in the back. Oh my, is that you, Jessie? Yes, it's me. Para ka namang bulag. Anyway, dinalan kita ng pizza. Napatingin ako sa dala niya. It is my favorite, Alberto's Pizza. Dito ka pa talaga pumunta? Sa school? Gosh, you can call naman. Yeah, nandito kami sa school. Pinuntahan niya lang ako para madalhan ng pizza. I can't believe him. Of course, I miss you, and I have something to tell you. I don't even know why I'm getting kulba. Kinakabahan now. What is it? Kinakabahan pa rin ako.
Bago pa niya ma-finish ang ititel niya sa akin, biglang may sumigaw kaya napatingin ako. Hazel! I miss you! Paglingan ko, saktong nasa harap ko na siya at bigla na lang tong yumakap sa akin. What's happening? You can tell me naman. Kinakabahan ako sa kanila and no, nakita ko naman si Abigail. Papunta dito, laking gulat ko. Malaki ang kanyang tiyan. Oh my Zoe! I cannot say anything dahil sobrang gulat pa rin ako. Abigail, you're pregnant? Maski pala si Zoe hindi niya alam. Gulat kaming pareho. Yes, sabi niya. Ramdam ko naman ang pagtingin ng mga kaklase ko sa akin. Then, who is the father? Tanong na dapat sinarili ko na lamang. Jessie. Gulat akong tumingin kay Jessie. Di alam ang sasabihin kaya peke akong tumawa. Jessie? Kilala mo ang ama? Sino? Sige, lokohin ko na lang sarili ko kahit alam ko naman ang sagot. Sorry Hazel. Hindi ko yun pinansin at nagsimulang tumulong mga luha sa aking mga mata. Bakit ka magsusorry? Wala ka namang ginawa, di ba? Ewan ko pero ayaw na mag-stop ang luha sa aking eyes and I'm shit-hated. Ako ang ama, Hazel. Sorry, hindi ko sinasadya. He is also crying. Napatingin ako kay Zoe na sobrang gulat sa pangyayari at si Abigail din umiiyak na. Hindi? Hindi mo sinasadya? Ano yon? Buisit na batuta mo? Bigla na lang pumasok kay Abigail at pinutok? Ha? Ano? Napaupo ako sa lakas ng aking iyak. Ramdam ko ang pag-alis ni Zoe at huli na para pigilan dahil nasampal niya na si Abigail. Ano ka ang klaseng kaibigan, Abigail? Alam mong may jowa ang tao, pumatol ka pa? Tumayo ako para pigilan si Zoe. Zoe, stop it. I held her hand noong akmang sasampalin niya si Abigail. Stop? Why? Deserve niyang sampalin. She tried to slap her, pero agad naman sa hold ni Jessie ang hand niya. Please stop, she's pregnant. Kailan pa, Jessie? Kailan mo pa ako niloloko? I faced him pero yumuko lamang ito. It's almost a year. Napalapit ako sa kanya, saka ko siya sinampal. Bakit siya pa, Jessie? She is my friend. Sana iba na lang. Napahawak ako sa kulyuhan niya at doon umiyak ng umiyak. I'm sorry, Hazel. I'm really sorry. Umalis agad ako dito, tsaka hinarap si Abigail. Maybe you deserve each other. Pagsabi ko nun umalis na ako, tsaka nagpalakpakan ng mga tao. Oh my! Natapos na rin ang half na drama na to. Nilingon ko naman si Abigail hawak ang pisngi. Yeah, nakaka-tired siya ha? I said bago sumunod sa kanila papuntang backstage. Ang lakas ng sampal ni Zoe, ang sakit. Nang ma-heard ni Zoe, lumingon lamang siya at saka nag-peace sign. Sorry, nadala lang. Sabi nito takmang sasakpakin ni Abigail na bigla siyang nag-run. That's why I and Jessie laugh. Sanay na sa ganito, yung tipong nakaka-tired pagkatapos but masaya naman pag nasa stage na. Pag may actingan na mahiheld here sa school namin, alam talaga namin na kaming kukunin because we all know magaling kami. Hindi yun itatanggi because we are aware of that. Before pa ako umuwi, dinalo ko muna si Lea sa ospital. It's almost a year since nangyari ang accident na yon. Pero until now, hindi pa rin siya nagkakamalay. Alam ko, sinisisi ni Maya ang sarili sa nangyari. That's why we're always there for her. Baka ano pang mangyari sa kanya. And I hope magising na si Lea. I missed her. I really do. Pagkatapos kong dalawin si Lea, umuwi na ako agad. Kita ko ang 4 kong nakababatang kapatid na naghihintay sa akin. Kaya ngumiti ako dahil bigla lang nawala ang pagod ko sa aking katawan. They are my strength. Para sa kanila kaya ako patuloy na lumalaban. Ate Bebe, gutom? Sabi ng bunso kong kapatid at hinawakan ng kanyang tiyan. Yumuko ako dito para magpantay kami. Tsaka ako ginulo ang buhok niya. Henry, bila ka tinapay doon, 4. Tinignan ko ang panganay sa kanila bago binigyan ng pera. Tumango lamang ito. Ate, aalis ka? Talong ni Jack na nakasunod kay Henry. Yup. Pag dawn na, mag-eat dinner. Dito na lang kayo ha, magluluto lang ako. I said bago pumasok sa maliit nilang bahay. Nag-start na akong gumawa ng apoy. Kahoy ang gamit namin kasi wala naman kaming pera. Pambili ng gas. Ang mahal kasi. Nang matapos na akong gumawa ng apoy, nagsaing na ako habang naguhugas ng pinggan sa labas ng bahay.
Pagkatapos kong maghugas ay pumasok na ako. Sakto naman tapos ng sinaing ko, kaya nag-start na rin ako sa ulam. Kangkong ang niluto ko, adobong kangkong. Kumain na kayo, tawag ko sa kanila habang inaayos ko ang hapag. Lumapit na sila sa akin at masayang kumain. Naaawang tinignan ko aking mga kapatid. Ang liit pa lang nila pero iniwan na ng ina nila. Henry is a 12-year-old, Jack is a 7-year-old, Julian is 5, while Levi ang bunso namin, 3 years old pa lang. Lalaki silang lahat. Napabuntong hininga ko habang naghahanda ng umalis, papunta sa trabaho. Yes, I have work tuwing gabi hanggang madaling araw, mga 1 a.m. Kaya parati ako nakakatulog sa klase kasi kulang ang tulog. Di ko gustong magtrabaho pero wala akong choice. Kailangan may pagkain ng mga kapatid ko. Ate? Napalingon ako nung tinawag ako ni Henry. Yes? Bakit gising ka pa? Bungad ko dito kaya lumapit siya sa akin. Kamot ang ulo. Kasi hindi naman nagpapadala si na mama, pati na mga kuya natin, ate. Si ate. Di umalis ang pamilya ko para iwan kami, kundi para magtrabaho but sadly, ilang buwan na silang di nagpaparamdam. I tried to contact them but I cannot reach them. Don't worry, baka busy lang sila. Ayoko masira sila sa mga kapatid ko pero nakakainis lang. Nakakasakit kasi maski isang tawag hindi nila magawa. Napapaisip na lang ako na siguro sa ilang taon nilang pagpapadala sa amin, napagod din sila. Busy? O baka kinalimutan na tayo? Straightforward yung sabi. Matulog ka na ron. Napabuntong hinira lang to bago lumabas sa akin silid. Naglakad ako papunta sa aking trabaho kahit malayo. Pero ayokong gumastos para sa sarili para mas kailangan to ng mga kapatid ko. I worked in Minahal Kita Resort. Maraming pumupunta rito kahit malayo. Kaso di masyado malaki ang sahod. Nagkakapera lang ako pangkain namin. Habang nagsiserve sa mga tao roon, may biglang humawak sa puwet ko. Kaya't napapikit ako at saka umiwas. Ayoko magkakos ng gulo dito at ayoko matanggal. Hi miss, pwede ka ba ngayong gabi? Maraming napalingon sa sinabi ng lalaki, pero di ko na lang yun pinansin. Bigla niya akong hinila dahilan para matumba ko. Sorry sir, pero busy ako. Sabi ko at tumayot, saka sinagot ito upang tumigil. Pero imbes tumigil, ngumisi ang lasing na lalaki. Akmang hahawakan ako ng lalaki pero may biglang humila sa kanya. Tsaka ito sinuntok. Gago ka ba? Sigaw ng lalaki habang sinusuntok ang lalaking nang bastos sa akin kanina. Sir, stop na po kayo. Napasigaw ko kaya't napatigil to sa pagsuntok. Lumingon sa akin ang lalaki. Nagulat ako dahil ang pogi niya. His eyes. Napakaganda kung paano tumitig sa akin ngayon. Ang ganda, nakakatunaw. His hair medyo kulot at tumutulong kanyang pawis. Napatingin ako sa kanyang kamay. Maugat ito. Napanunok na lang ako habang nakatitig dito. Miss, alam kong gwapo ko pero ayos ka lang ba? Napakurap naman ako, di makapagsalita. Miss, napatalon ako dahil sa biglaang pagsigaw nito. Ay, pala ka! Nagsitawanan ng mga tao dito kaya napayuko ako. Are you okay? He said using his baritone voice. Yeah, I'm ayos lang po. Thank you po earlier but sana po, hindi na lang po yung pinansin, nagkagulo tuloy. I said while still looking at him. What the? Are you saying that? Di natapos ang kanyang sasabihin nang may tumawag sa akin. Hazel? Napatingin ako na may tumawag. Nakita kong manager namin, natakot akong bigla. Sorry po sa istorbo sir. Pagkatapos bigla niya akong hinila. Ayos ka lang? Ilang beses ka nang nabastos? Ba't kasi ang ganda mo? Sabi pa nito kaya't napailing ako at gumiti. Ayos lang ako, kaya don't worry. I said at gumiti. Mabuti pa umuwi ka na lang muna. Ako nang bahala dito. Napatango naman ako at saka inayos ang gamit. Tuloy ang lumabas sa kusina. Habang naglalakad, di mo pigilan na isipin ang nangyari sa akin. Dati, ang pangyayaring ako lang nakakaalam at sa nangyari kanina, biglang nagbalik ang lahat. Napabuntong hininga na lang ako, nagpatuloy sa paglalakad sa gilid ng daan. Kahit malayo, pinilit ko pa rin maglakad dahil nasasayangan ako sa pera. Kundi dahil mas gusto ko ito makakapag-isip ako ng maayos at pagkakaroon ng oras para sa sarili. That's why I love walking at the night. While walking in the dark street, nakakapag-isip-isip ako.
Baka kaya may tumulong sa akin kanina. I mean, oo, nabastos na ako ron pero sa ilang beses kong nabastos, ngayon lang may tumulong sa akin like, ang swerte ko kasi ang handsome pa niya. Hi, miss? Napalingon ako sa aking gilid habang naglalakad. I saw him, again. Ang man na tumulong sa akin kanina. He is with his car. Ang rich kid pala niya. Di ko to pinansin kahit pa siyang tumulong sa akin kasi malay ko bang masama pala siya. I don't trust anyone. I hate trusting people because I know pagtataksilan lang niya ako sa last. Miss, nanginig akong bigla sa kanyang pagkakahawak sa akin. Di ko man lang namalayan ang paglabas niya ng kanyang sasakyan. Wag po! Sakab ako, biglang pumasok sa aking isipan ang nangyari noon. Miss, are you okay? Why are you crying? Are you scared? Don't worry, I won't hurt you. When I heard his worried voice, bigla akong kumalma. I don't know why. I'm not. Di natapos ang aking sasabihin dahil bigla na lang ako nag-breakdown. Help me. Wag maawa ka. Nakaupo ako at naalala ko mga nangyari sa akin. Naramdaman ko may yumakap sa akin. Let me hug you until you calm down. Hinayaan ko to at sa pagyakap niya, kumalma ako. This is the first time na hinayaan kong may yumakap sa akin na isang stranger at hindi ko ka-close. Only my friends and my siblings lang hinahayaan ko. Thank you. Mahina akong sabi kaya inalis niya na ang pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko ang titig niya kaya tumayo na lang ako dahil sa kahiyang aking nararamdaman. Nag-breakdown ba naman ako sa harap niya? Buti na lang talaga hindi malala. I'm sorry. Nakita mo ako nag-breakdown? Mahinang sabi ko habang nakakuyom pa rin. It's okay. I won't ask you what's the reason why you're crying. Napangiti ako dito. Thank you. Aalis na pala ako. Ngiting sabi ko dito bago tumingin sa daan. Pero nagulat ako dahil bigla itong tumawa. Inirapan mo ko? I looked at him with my confused look. Pardon? Tumigil to katatawa at saka tumikhim. Inirapan mo ko kanina. Pilit pinipigil ang tawa niya. Sorry about that. Ano kasi, nakakairap kasi ako bigla like hindi ko sinasadya. Ganun talaga ako kaya they said that I'm maldita. Kahit di naman. Sorry talaga pag luminingon kasi ako. Napapairap ako like normal lang talaga siya but why are people making this a big issue? Nakakaano lang. Napatingin ako dito tapos siya tulalang nakangiti. Kaya di ko napigilan na pitik kong ilong niya. Why did you fetch me? Ngumuso ito kaya't natawa ako. I'm sorry again. Tulala ka kasi eh. Sabi ko sabay peace sign. Sino bang di matutulala? Sa ganda mong yan. Napairap ako sa kanya. Totoong irap na talaga. Hoy ano ba? Kikiligin ako niyan. Sige ka. Tumawa ito kaya't napatawa na rin ako. Nakakahawa ang kanyang mga ngiti. Kiligin ka please. Napahalakak ako dito pero tumigil lamang dahil sa pagtitig nito sa akin. Kanina pa tayo nag-uusap dito sa gilid. What's your name pala? Nahihiyang sabi ko. FB name ba or true name ko talaga? Napatitig ako at ngumisi. Pwede both? Sabi ko kaya't natawa siya at kinulong buhok ko. I am Jordan Peter Ledesma. Jordan Ledesma may FB. How about you? What's your name? Sabi nito sabay kindat. I'm Hazel Joy Palma. Sabi ko sabay lahad sa aking kamay. Agad niya naman tong tinanggap at nagulat ako dahil nilalikan niya ang aking kamay. Bigla ito na kuryente. Ganda ng name. Bagay sa'yo maganda. Kindat niya ulit. Ganda ng name ko no? Bagay sa apelido mo? Sabi ko sabay ngisi. Kala niya siguro di ako marunong gumanti. Sa ganda kong to. Kaya nga pwede talaga tayo para sa isa't isa. Inirapan ko to at halatang hindi magpapatalo ang gago. Nilalamok na ako. Bye na, uwi na si M. Sabi ko takmang aalis na may tinanong siya. Sino si M? Kinakabang sabi nito kaya tawa ko ng tawa. Ako, M. Biniligtad ko lang yung me. Pero imbes mahiya siya. Ngumiti lang to, tumitig sa akin. Hatid na lang kita. Aangal sana ako kaso bigla niya akong hinila. Pinasok sa kanyang kotse. Huwag ka nang umangal. Sabi nito kaya tumawa lamang ako. Sa ano lang ako sa Pumponan, malapit sa gym. Napatingin to sa akin pero agad ding binilik ang tingin sa daan. Ang layo noon. Araw-araw ka ba naglalakad? Curious yung tanong at ramdam ko ang kaba nito. Yes, pero minsan may nagpapasakay sa akin, nakakalibre. Awkward akong tumawa dito.
Tahimik na kami sa biyahe at walang may plano magsalita until nakarating kami. Bago ako lumabas, napabuntong hininga muna ako at inihanda ang taong makikichismis na naman. Thank you and sorry sa istorbo ha. Babayaran kita soon. Ngiti ko. Takmang lalabas nang bigla niya akong hinila. Please wag kang sumakay kahit kanino pag uwi mo. Lalo-lalo na wag kang maglakad, baka mapano ka. At wag mong hayaang may bumastos sa'yo. Naiinis ako. Nakakagalit. Parang gusto kong patayin ng lalaking yon. Natunga na nga ako at biglang walang pumasok sa isipan ko. Anong oras ka papasok sa trabaho bukas? Tanong niya. 6 or 7 p.m. Bakit? Wala akong natanggap na sagot niya at lumabas siyang bigla at nataranta ako. Ihatid na kita sa bahay niyo. Nakayuko lang ako dahil ramdam ko ang titig ng mga tao dito, lalo-lalo na mga barkada ng kuya ko. Wag na uwi, sabi ko dito pero nagpumilit to kaya pumayag na ako. Wala akong imek pagdating namin sa bahay. Buti na lang tulog na mga kapatid ko. Thank you, mahina akong sabi. I'll fetch it tomorrow. Di ako makatulog dahil sa kanya like, oh my, I can't. Nakakaano siya. I cannot understand myself. Naging close ko siya tigit sa lahat when he hugged me. Ramdam ko hindi ako nag-iisa. And also I feel safe in his arms. Naisipan kong i-stalk siya at sinerge ko ang name na sinabi niya. Famous pala to. Kaibigan niyang ex ni G. Rich ang person. Thousands ang nagre-react sa mga post niya. Lalo ng kanyang profile picture like, oh my, model palang gago. Nagpagulong-gulong ako sa aking higaan. Di makatulog hanggang umabot ng madaling araw. 3 a.m. I fell asleep at 2 oras lang tulog ko dahil maaga ako nagising dahil sa alarm ko para maghanda. Good morning mga babies ko. Sabi ko pagkita kong isa-isa silang bumababa. Nauna ang bunso hanggang panganay. Ang cute nilang tingnan. Good morning ate. Halos sabay nilang bati kaya hinagkan ko ang kanilang mga ulo. Kain na kayo, I said. Buti na lang talaga at may sweldo ko kagabi kaya nakamili ako ng egg and hotdog. Kanina pang umagahan nila. I asked them anything, kung kamusta ba sila at ang subjects sila nahihirapan habang kumakain kami. They answered my question happily, kaya't napangiti ako. These kids made my day good. They are the reason why I'm still fighting even it's hard. Inihatid ko ang mga kapatid ko sa kanilang paaralan bago kami umalis ni Henry at pumasok sa paaralan namin. Maaga akong pumapasok dahil sa akong working student dito para di na ako makapagbayad para makapag-aral talaga ako. Hi, Beshi! Napaismid ako nang marinig ang boses na yon. Ang lalaking sisira na naman ang araw ko. But I'm happy when I'm with him. Pero grabe lang mang lait. Daig pang babae. Morning, Kai! Maligayang sabi ko. Kai is my friend. Here, he is also a working student actually. Ako nag-recommend sa kanya para maging working student ang tagal niya kasing umuwi. Kaya ayun, sinabihan ko siya. Mabuti na lang pumayag. Halika na, maglinis tayo. May meeting mamaya tapos pupunta ibang shareholders dito. Tumango ako bago nilagay ang bag ko sa upuan. Para may snack tayo later ah. Mahina akong sabi kaya binatukan niya ako. Sana. Natawa naman ako dito. Mukha ding snack ang tanga. 8 a.m. kaming natapos maglinis kaya dali-dali kaming pumasok sa room namin. We are classmates and 15 minutes na kaming late. Tapos math pang first subject, nakaka-text. I feel relieved nang wala pang teacher namin pagpasok. Wala si sir pumuntang Cebu. Biglang sabi ni Jeremiah, kaya napalingon ako dito. Haist, mabuti naman. Sabi ko at pagod na umupo pero kalaunan, may biglang pumisil sa aking pisngi kaya't napasigaw ako sa sakit. Ano ba? Napalingon silang lahat at napatakip akong bigla sa bibig habang si Kai tawa ng tawa. May chika kasi ako. Di ko to pinansin at muling natulog dahil inaantok pa talaga ako. Natapos ang klase, konti lang ang pumasok na guro. Bago pa ako umuwi, pumunta muna akong library at gumawa ng assignment. Nang mag 5 p.m. magsasara ng library, that's why lumabas na ako kasama ni Kai. Straight ka na lang Kai para may kasama ako. Akbang hindi siya papayag, nang hila ko to tinawakan sa braso. Di na to umangal at naglakad na lang habang hawak ko ang kanyang braso at nagchika sa daan. Dumating kami sa amin. Nakita ko yung pamilyar na sasakyan. Bigla akong kinabahan kaya't napabitaw ako kay Kai. Nakita ko lumabas si Jordan at tumitig sa akin. O sasabihin kong kay Kai habang kulot ang noo.
Dito na ako, Kai. Bye! See you tomorrow! Kumaway lang to sa akin at nagpatuloy sa paglalakad habang si Jordan nakatitig sa akin. Umiigting ang kanyang panga. Who's that? Bungad niyang tanong pagkalapit ko dito. Kai, he is my friend. Sabi ko at gumiti pero umaling lamang ito. Bakit kayo magkasamang umuwi? Tanong ulit ito bago sumunod sa akin, papasok ng bahay namin. I saw my siblings looking at me with their confused eyes. Hi, kiddo? Biglang sabi ni Jordan kaya napapikit na lamang ako. Hello po, kuya. Boyfriend ka po na ate ko? Biglang tanong ng bunso namin. Babies, this is Kuya Jordan, friends of mine. And Jordan, they are my siblings, Henry, Jack, Julian, and Levi. Bigla sila naging close agad. Naglalaro ang mga ito tuwang-tuwa. I saw my siblings happy with him. I heard their laughter and also their sweetest smile. Kain muna kayo. Sabi ko at inihanda ang pagkain para mag-dinner. It is almost 7 p.m. kaya mabilis ako nag-ayos at baka malate ako sa trabaho. Si Henry ang tagahugas ng plato dito. I also teach him how to cook, pero hindi ko pa ito masyadong pinagluluto at baka mapano siya or baka makasunog. Babies, aalis na si ate ha? Tulog na kayo. Good night, sleep well, baby ko. Sabi ko at hinalikan sila sa noo. Lumabas na kami sa bahay. Pumasok na sa sasakyan. Kahit pagod na ako, kailangan ko pa rin magtrabaho. Alang-alang sa mga kapatid ko. I won't ask you about the guy earlier because I want you to sleep. Sabi nito bago sinimulang paandarin ang sasakyan. He's just my friend. Simula ako. Parati kami magkasamay umuwi kasi we're both working students. But earlier wala silang ginagawa sa amin kaya na library kami nagstay. Gumawa na rin ako ng assignment. I don't know pero feeling ko kailangan ko mag-explain. Kahit wala naman akong maling ginawa at di naman kami. Bakit ka nagtatrabaho? Inaasahan kong itatanong niya to. Para sa mga kapatid ko. Para mabuhay. Mahina akong sabi. Your parents? Ngumiti ako ng mapait. Nalaman kong may bagong pamilya na si mama. Same lang sa papa. They are in their new family. Di naman ata tama yun eh. I mean, kung gusto nila sa bago nilang pamilya, sana, hindi nila kalimutan ang dati nilang pamilya, lalo't may anak sila. Obligasyon nila kayo dahil sila ang gumagawa sa inyo. Di naman sa nanghihimasok ako ha, pero dapat talaga nila kayong alagaan. Jesus, minor pa kayo. Tapos nagtatrabaho ka pa. Sila dapat ang gumagawa niyan. Ang unfair. Kung ang ibang anak nila ang mas gusto nila, they need to remember, kayo ang legal na anak. Wala naman tayong magagawa eh. Gusto nila yon kahit gustuhin ko mong mainis. Di ko magawa kasi pamilya ko pa rin sila. I said while smiling pero naglaho lang ito dahil ibang daan na ang dinaanan namin. Hindi itong pagpunta sa trabaho ko. Ililipat kita ng trabaho. Ayoko sa tinatrabahuhan mo maraming bastos. Hindi ito nagtanong at sa tono ng kanyang boses, alam ko seryoso ito. Sa trabaho kung saan niya ako pinapasok, mas malaki ang sweldo kaysa sa trabaho ko dati. Sobrang ganda din dahil libre ako. 7 to 12 ako dito at nakapagpapahinga rin ako. Parati ako sinusundo ni Jordan at nalaman ko, sa mami niya palang restaurant na ito. Nakakahiya nung una pero kinapalan ko ng mukha ko, alang-alang sa mga kapatid ko. Parang nandito si Jordan at sabi ng mga coworkers ko, ngayon lang daw nila nakikita si Jordan, parating pumupunta, at nakakapagtaka pa tumutulong to. Are you free on Saturday? Sabi nito pagdating namin sa bahay. Napaisip naman ako. Hindi, kailangan kong alagaan ng mga kapatid ko. Why? At higit sa lahat maglalaba ako that day, baka wala na kaming damit nito. That's good. Isama natin ang mga kapatid mo, ipapasyal natin sila. Napaisip naman ako. Ilang years na rin hindi nakapasyal ang mga kapatid ko because I don't have enough money. Pero alam kong naiintindihan nila yon. Sige, pumayag na ako dahil gusto ko silang igala at may pera naman akong naipon. Pagpasok ko, nakita ko umiiyak si Henry sa mesa kaya't dali-dali akong lumapit dito. Hey Henry, what happened? Mahina akong sabi dito pero imbes na magsalita ito, yumakap lang siya sa akin at tumagulhol doon. Hinagod ko ang likod nito, tinayaan siyang umiyak ng umiyak. Hanggang kumalma siya, tumigil din. Ate, kanina po kasi yung notebook ko, hinahanap ko po sa teacher ko po. Kasi kinuha niya noong nakaraan po. Tapos sabi niya po na, ba't ko raw hinahanap ang notebook na luma na at kumot-kumot. Tapos sabi pa niya na, tinapon niya na po ito po.
Nakaramdam ako ng inis. Bakit nila ginagawa yun? Alam ko luma ng notebook ng kapatid ko. Notebook namin. Pero mali atang ginagawa nila. Tapos po, sinasabihan ko po siya na po dapat di niya yun ginagawa po kasi nandun po lahat ng assignment ko po at mga notes ko po. At alam ko po nahihirapan ka pong maghanap ng pera po para makakain po kami po at makabili ng bagong notebook po. Tumulo ang luha ko dahil sa sinabi niya. Hinanap ko sa basurahan ang notebook ko po pero po hindi ko na makita. Wala ng notebook ko ate. Sorry po, sorry. Napayakap ako dito at di napigilan ang pagtulo ng luha ko. Pero agad ko tong pinunasan. Hinarap siyang nakangiti. Hindi galit si ate, okay? Bibili ako bukas ng notebook na bago mo, huh? At ang mga notes mo naman na nandun, mag-copy ka na lang sa mga classmates mo. Tapos sa mga assignments mo, tanong mo sa kanila kung ano yun. Okay na ba? Nakangiti yung sabi ko dito. Salamat po, ate ko po. Sabi nito at saka yumakap sa akin hanggang naramdaman ko na lamang. Nakatulog na pala to. Binuhat ko na to bago pumasok sa aking kwarto. Napabuntong hininga, humiga sa kama. Sarap umabsent bukas. Pagkasabi noon bigla akong hinilan ng antok at tuluyan na rin nakatulog. Nagising ako pagtunog ng alarm ko. Ayoko mong bumangon, kailangan para makapagluto na. Today is Friday. Wala kaming ayos na pasok ngayon as a senior high student. Isa lang ang subject namin kaya alam ko makakapagpahinga ako later. 10 a.m. natapos ang klase kaya umuwi na ako. Pero hindi ko nakalang nandun pala si Jordan. Sa labas ng school namin like wala pa tong pasok. What are you doing here? Sabi ko kaya ngumuso ito. Ang gandang halika ng lips niya. Ang pink kasi. Wala. Miss lang kita. Namula ako at nag-iwas ang tingin sa kanya. Uuwi na ako, wala na kaming pasok. Mahina akong sabi kaya napangisi ito. Naglalakad kami dahil iniwan niya ang kotse niya sa gym. Higit sa lahat, ang lapit lang na school namin dito. Hazel, napalingon ako dito na magsalita siya. Yes? Nakangiti kong sabi. Gusto kita, Hazel? Bigla ako nabilaukan na sarili kong laway sa kanyang sinabi kaya ubo ako ng ubo. Are you okay? Nag-aalala lang sabi niya pero hindi ako sumagot at patuloy pa rin sa pag-ubo. Naramdaman ko ang pag-alis niya at bumili. Sa malapit na tindahan patakbo itong lumapit. Binigay sa akin ng tubig. Here! Agad ko tong tinanggap at dali-daling ininom habang hinahagod ang likod ko. Bakit ka ba nang bibigla? Ines na sabi ko at parang maiiyak na. I am sorry but I'm serious. I like you, Hazel. I know ang bilis pero gusto kitang ligawan. I'm willing to court you and to wait until I will make you my girlfriend and I will make you mine. Napainom ulit ako ng tubig na binigay niya. Seryoso niya talaga. Nawalang biglang antok ko at napalitan ng saya at kilig. Ha? I don't know what's going. Isasaid ko eh. Sa sobrang kaba, napakonyo tuloy akong bigla. I will not pressure you, okay? Let me love and like you instead. And also like what I said, I'm willing to wait until its end. Napangiti ako. What a green flag man ito? He deserved to be loved and to be cared. Thank you, and please wait for me, I said bago lumapit sa kanya at yumakap dito. Mahal na talaga kita, Hazel Joy. Napangisi ako dito bago kumala sa pagkakayakap ko. Siyempre, ako na to eh. Sabi ko sabay hawi sa buhok ko na nagpatawa naman sa kanya. Nakarating kami sa bahay at bigla na lang akong inantok kaya humiga ako sa sofa. Di ko na malay nakatulog ako. Napaungol ako na may naramdaman akong gumigising sa akin at tinahalikan ako sa aking noo. At dahil sa takot napatayo ako at nag-breakdown. Wag po! Maawa po kayo! Tama na po! May biglang yumakap sa akin at bumulong. Baby, what happened? You can tell me. When I heard his voice, kumalma ako. I won't ask you again kung gusto kitang tanungin, but I am willing to wait until ikaw ang kusang magsabi sa akin, Hazel. Remember, I'm always here beside you. Iyak lang ako ng iyak habang nakayakap siya sa kanya. Siya lang ang nakakakita sa kainaan kong to. Kain muna tayo. I cooked adobo. Siguro binili niya. Binaboy niya ako, Jordan. Nagulat ito sa sinabi ko at napayakap sa akin habang ako'y umiiyak lang. Sino, Hazel? Please, sabihin mo kung sino. Ramdam ko ang galit sa kanyang boses pero umiling lamang ako. I'm scared. Tinakot niya ako, Jordan.
Andito lang siya, Jordan. Andito lang siya sa malapit. I'm still crying at alam kong galit na siya, pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Just please trust me. I'm always here beside you. Malumanin niyang sabi kaya't napatango ako. He is my tito. He raped me. I will make his life a living hell. I will chase him at pagsisisihan niyang ginawa niya sa'yo. Hazel, I promise that no one can hurt you and your siblings.